Good morning mga kadog lover, no? Isang napakagandang umaga para sa ating lahat. Matagal akong hindi nakapag-vlog dahil medyo nagkaroon lang ng konting nasikaso, no? So, itong i-discuss natin ngayon about sa maling pagkain na ibinibigay natin. Minsan hindi sadya, no? Minsan I don't know why natin ginagawa yon. Maling pagkain na binibigay natin sa mga mahal nating alaga. Okay? Mapadogma niyan, mapakatulad. Pag mali, syempre hindi maganda para sa kanila. Na-i-discuss ko to kasi mamaya may lakad kami ni Dr. Mary. Pupunta kami ng Makati. Si Dr. Mary yung kabats ko na bet ko yun, personal bet ko yun, na mabait yun. So may nakisuyo sa atin. Remember sila attorney, yung anak niya, si attorney nakabili ng puppy sa akin na anak ni Pickles noon. Remember, si attorney yung taga ombudsman. So nakisuyo sa akin uli yung anak. Pupunta ako sa kanila at dadalhin ko si Dr. Mary kasi gusto nila home service ba. Hirap na may pera, no? Gusto home service. Marami silang bet doon, kaya lang walang time. Alam naman natin kung anong trabaho ng nila attorney. Medyo busy talaga. Naiintindihan ko. Ngayon, ang nangyari kasi ganito mga vlog, no? Diniscuss ko to kasi to avoid yung naging problem nila. Naging problema nila kasi si Sunshine, yung puppy nila, no, na nabili sa akin, laki na nun. First batch yun ng mga puppy ni Pickles, nung unang batch ng panganganak niya. Sila yung isa sa nakakuha. Lahat ng mga anak ni Pickles so far, mga naka-5 anak na yan o 4 na batch, walang namamatay. Even kay Cotton, kaya kay Cotton meron yatang hindi naman maiwasan, no? Merong 2 namatay. So wala naman sisisihin, wala naman makakaalam kung ano. Nakita ko naman, inalagaan naman na maayos mga kadogo. So pupunta kami doon para personally i-check ni Dr. Mary yung aso nila attorney. Kasi nga gusto nila proper check-up and wala nga silang time, puntahan na lang sa bahay. Naglambing tayo dito kay Dr. Mary. Napakahusay na vet, napaka approachable, especially sa considered emergency mga ganito, no? Sinanilaw yung mata ni Sunshine. Sila attorney kasi may small kennel like me. May kennel din sila, no? Nag-alaga rin sila, una dog lover lang hanggang sa naging nadumami, no? Nag-breed na rin yung mga pamangkin niya. So sila attorney obviously wala naman time, no? Pero mga dog lover yan, kaya nga sila bumili. Kaya lang sa trabaho niya siyempre hindi naman natin masasabing kagaya natin na matututukan. Pero meron siyang taong kinuha. 2 yung tao niyang kinuha para lang asikasuhin yung kennel nila at yung mga aso. Ngayon ang istorya ganito po ang nangyari kung bakit po nanilaw. Kaya isa na rin yung reason na to para i-discuss ko sa inyo para po ma-avoid natin. Yung pong isang boy nila hindi natin i-mention. 2 po yan. Social, ano, may mga yayo, ano. Yung isa, kompleto naman sila, always dog food, and meron silang sinusuplayan sila weekly ng mga meat, sometimes sawdust. Regular talaga yung sariling freezer. Kita ko napakahusay na mag-alaga. Etong isang boy nila, which is hindi naman natin masisisi, I don't know, ano, kung ano, para sa akin hindi rin, ano, kasi gusto niya lang din siguro maging masaya yung alaga niya paminsan-minsan. Pero kung i-analyze natin, which is wrong, siguro dahil sa kulang na lang din sa knowledge si Tropa, no. Etong si Tropa, every time na winowalk niya yung 4 na aso niya, attorney, tinanong ko kung bakit yun, anong regular na ginagawa nila sa mga doggy na inalagaan nila. Every morning and afternoon, winowalk yung mga aso. So 4 po yun. Yung the rest hindi niya na winowalk kasi mga nakakil sila. Nag-breed din sila. So inimbestigahan ko bilang kennel owner na rin kasi
Hindi naman ganun basta-basta maninilaw ang mata ni Sunshine kung walang naging problema. Obviously, meron. So, I found out, ang ugali nung isang, yung nag-aalaga kay Sunshine, dalawa nga kasi sila na boy para mag-alaga lang. Ang trabaho po nun mag-alaga, mag-assist, magpakain, maglinis, iwok. Yan. Ang ginagawa daw nung isa, nulit ko, hindi ko naman sinisisi po. Kaya lang, siguro nga, lack of knowledge. So, ito yung maging silbing aral po sa atin, no? Ang ginagawa niya is, winowalk niya every morning and afternoon. Sa morning, walang problema. Pero sa afternoon po, pag walk nila ng 5 or 4, hanggang gabi na yan, nilalagay na nila dun sa backyard nila after i-walk ng malayo daw. May backyard silang malaki eh. So, ang ginagawa nila, may nakatambay, regular, doon sa may malapit sa waiting shed na dadaanan nila, bumibili raw ng tusok-tusok to si Boy. Then, ano yung tusok-tusok? Na laman ko po yung baga. Yung isa ba yan? Tinutusok. Dati nahilig po ako dyan, mga katoto. Ibang story na naman yun. So yun daw yung regular niya, bibili sa 10 piso, tapos binibigyan yung aso. Ang lagi niya binibigyan, si Sunshine. Kasi si Sunshine napakabait. And syempre, hihiwalay niya dahil magrarambulan kung may hawak pagkain. Lagi. Ngayon 2 days lang, nanilaw daw yung mata. Kagaya nung namatay kong malamyot, nanilaw. Hindi ko na nahabol po yun. Talagang patay kagad. Kaya nagwo-worry to sila attorney na magdala ko ng blood to check ASAP. Kaya mamaya tatakbo po ako. So ang lesson po dito is, ito po real talk. Nung ako po mahilig uminom way back 10 years ago, nangihinom po ako. Ang paborito kong pulutan, 1 day old, and yung mabangong baga. Bango yun pag dumadaan dito. So, ang nangyari po sa akin, nagkaroon po ako ng liver problem. Munti ka na ako magkahipa. Humina yung liver ko. No, buti na-detect. Napawag po ng doktor, nalaman ng doktor na ang cause nun ay pagkain ko ng street food. Hindi naman lahat ng street food ko masama, no? Yung kasi na-tsempuhan ako yung baga, hindi ko alam kung saan galing yung baga. Ang sarap minsan bukol-bukol pa no? Mula nung nagka-problem ako sa liver, tinigil ko na po yun. Ngayon, ito po ngayon yun. Yung pong baga na yun, for sure, yung po ang nag-cause ng paninilaw ng mata ni Sunshine. Kasi 2 days pa lang pinakain na nilaw na. Kasi yung mga baga pong hindi mo natin alam saan ang galing. To make it sure po, sa safety na rin ng alaga natin, huwag natin pakainin. Sabi nga ni attorney, nung sinabihan yung boy, kompleto ng pagkain. Mga meat pa, beef, pork, may dog food, bakit ito pakakainin doon? Di po ba? Yan katiran, lakas daw, sarap daw kumain. Ayun, nadali mga kadugo. So, itong vlog na to, ang purpose nito is i-share yung experience nila. And sabi rin ni Mary, which is my bet, 100% sure, yun ang naging cause. Kung walang ibang kinakain, at yun ang pinakain, yun daw ang naging cause, why na nilaw ang mata. So, fatal, kaya dapat natin puntahan ngayon. Mapapatakbo ko sa Makati para i-guide to si Doktora. So yan mga kadogo, huwag kayong magpakain ng basta-basta ng street food. May pagkain naman sila Bakit natin pakakainin ng ganun? Yan ang pagkakaalam ko dyan, yung mga street food talaga Di ba? Hindi naman dumadaan yun sa meat inspection. So tinatilak sa anong karne yan. So nadali. May mga pagkain naman, yun po ang gusto nating iparating dito. May pagkain naman. Kung wala tayong dog food, nandiyan naman yung pagkain natin sa bahay, yung mga leftover, at least alam natin safe yun. Huwag tayong bibili dun sa daan dahil honestly po yung mga aso
medyo sensitive sa ganyan. Lalo na po yung mga inaalagaan lang natin sa bahay para i-breed. Ano po, hindi po sila sanay kumain ng kung ano-ano. Talagang medyo sensitive. So, kaya mamaya malalaman natin kung ano talaga ang naging cause ng paninilaw. Pero sabi ni doktora, magagamot pa naman yan kasi 2 days pa lang at kumakain pa naman kahit paano at umiinom. So mamaya mga kadogo, tatakbo kami, susundin ako dito ni doktora, may sasakyan yun, takbo kami Makati para i-check na yun si Sunshine. So mga kadogo, iwasan natin magpakain ng ganun, especially yung tested yun, yung baga-baga na yan, kasi hindi natin alam kung ano naman loob, may sakit pa yan mga yan, di ba? Tapos papakain natin. So doon talaga nadali ako, nadali ako doon eh, na-diagnose ako talaga. Even yung doktor na tumingin sa akin dahil doon kakakain ko ng street food, especially yung baga na yun. Yun talaga pinipinpoint sa akin. Kaya mga kadogo, huwag nating pakainin nun. Eto, papakita ko kung itsura ng baga na sinasabi ko. So yan mga kadogo, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo po ang payo ko na huwag magpakain ng ganyang klaseng pagkain sa mga alaga natin. Kung hindi nyo po ako susundin, lalo po mawawala sa akin dito pa. Kaya lang ang akin, sana sundin nyo po ako kasi talagang ilan na yung na-experience natin na nagkasakit yan, napatao. Siyempre, even alaga natin, mamahalin natin. Yun lang po. Sana po sundin nyo ako, huwag natin pakainin mo. Kanin lang, pwede naman. Lagyan ng konting sabaw-sabaw dyan. Kumakain naman na malaga natin. Huwag po yun. Hindi po lahat ng pinapakain natin is safe. Huwag mo natin hintayin na magkasakit at mas malaki pa ang problema. Para bumili ng gamot at check up sa vet. Kasus po yun, hassle. So, pag-aalaga lang po, proper na pag-aalaga, importante natin ngayon para iwasan lahat ng problema. So dito po muna, update ko na lang kayo pag nasa Makati na ako. So mga kadogo, sana iwasan natin yung ganitong pagkain, please. Pag mahal natin, malaga natin, huwag natin silang basta-basta ganun nila lang pakainin ng kung ano-ano. I-save din natin sila kasi family naman sila, di ba? So dito na lang muna mga kadogo, ha. Have a nice day and God bless. See you next time. Thank you for watching.